Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot. Ngayong gabi, isang kwento mula sa ating sender na si Angelo ang ating ibabahagi. Maraming salamat Angelo sa iyong nakakatindig balahibong kwento. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang bakasyon sa probinsya, mga tikbalang sa bakanteng lote. Pagod na si Angelo. Bawat araw sa Maynila, tila ba hinuhut-hutan siya ng hininga, trabaho, bills, problema, at lahat ng obligasyon na parang hindi na uubos. Kaya isang araw, bigla na lang siyang nag-empake. Walang pasabi sa mga kaibigan, nag-book ng bus pauwi sa probinsya. Doon sa kanilang lumang bahay na tinutuluyan pa rin ng kanyang nanay at lola. Pagdating niya, sinalubong siya agad ng amoy ng lumang kahoy, amoy ng ginisang bawang sa kusina, at halakhak ng kanyang lola sa balkonahe. "Angelo, ang laki-laki mo na. Oh, halika na't kumain," bungad ng matanda. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa kanyang lumang kwarto. Humiga siya sa dati niyang papag, pinikit ang mga mata, at nilasap ang katahimikan ng gabi. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Pero doon na nagsimula ang lahat. Sa gitna ng dilim, nagising si Angelo. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may humihila sa kanyang kamay. Noong una, akala niya ini-imagine lang niya. Pero ramdam niya, may malamig at mahaba na mga daliri na dahan-dahan hinihila ang palad niya pababa sa gilid ng kanyang papag. Napakadilim, pero unti-unti, nagiging malinaw ang imahe sa kanyang harapan. 1, 2 hakbang, 3 hakbang, hanggang sa nasa tapat na siya ng bakanteng lote. Isang malaking punong balete ang nakatayo roon. Matagal na niyang alam na may kwento ang punong iyon. Bata pa lang siya, tinatakot na siya ng kanyang lola. "Huwag kang titingin dyan ng matagal, lalo na paghating gabi." Ngunit ngayong gabi, malinaw na malinaw sa paningin niya ang dalawang nilalang na nakatayo sa ilalim ng punong iyon. 2 tikbalang, pero hindi ordinaryo. Mahahaba ang buhok, naglalawit ang dila, nakasuot ng mga damit pambabae. Palda, blouse, may make-up pa na parang laspag na drag queen sa Maynila. "Halika na iho, sumama ka na sa amin, maganda sa amin, magaan sa katawan," bulong ng isa habang dahan-dahan siyang hinihila. Kumikinang ang kanilang mga mata na parang basang salamin, nangingintab sa dilim. Yung isa nagpipilit humawak sa kanyang dibdib. Yung isa pilit inaabot ang kanyang paa. "Pagod ka na sa Maynila, di ba? Kami ang pahinga mo. Kami ang bakasyon mo." Sabay hagik-gik ng dalawa. Pinilit niyang lumaban. Pilit niyang iniangat ang kanyang kamay. Ngunit para bang mabigat na bakal ang kanyang buong katawan. Napalunok siya ng laway. Sa isang iglap, humigpit ang pagkakahawak ng isa sa kanyang braso at hinila siya papalapit sa balete. Sa ilalim ng punong iyon, may nakita siyang bilog na hukay, malalim, itim. Parang walang katapusan. "Diyan ka titira, iho. Diyan ka naming kukulayan. Sa wakas, magiging ikaw din ang gusto naming ikaw." Sabay tawa ng dalawa, mas lalong lumilinaw ang kanilang anyo, mga matataas, payat, malakaba yung ulo, humahalakhak, may pilik mata pang mahahaba't makapal. Napuno ng takot si Angelo. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata at nagdasal. Paulit-ulit, "Huwag kang bibitiw, huwag kang titingin, huwag kang papadala." At sa isang iglap, nagising siya. Basa ang kanyang damit sa pawis. Nakatingin siya sa kanyang sariling kamay. May mga marka ng kamay na mahahaba at itim sa kanyang braso. Sa kanyang bintana, nasipat niya ang punong balete. Tila may 2 anino na nakasilip sa dilim. Kinabukasan, dahan-dahan niyang tinanong ang kanyang lola, "La, may kwento po ba talaga yung puno sa tapat?" Tahimik lang ang matanda. "Huwag ka na masyadong magtanong anak, pero kung may nakilala ka kagabi, huwag ka nang lumingon. Huwag ka na ring babalik doon paggabi. Hindi lahat ng nakatira sa ilalim ng lupa lalaki. Hindi lahat ng tikbalang lalaki rin." Sabay sabing, "Magsimba ka bukas."
Bago bumalik si Angelo ng Maynila, sinigurado niyang hindi na siya lalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ngunit bago siya umalis, muli siyang dumaan sa kanyang kwarto, tinanaw ang bintana. Sa ilalim ng puno ng balete, may 2 anino na naman siyang nasulyapan. Pero ngayon, parang nakahanay na ang mga kasunod, 6 o higit pa. At lahat sila nakangiti. Lahat sila nag-aabang. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung kayo rin ay may kwento ng kababalaghan, hiwaga o kilabot, isend nyo na yan sa tambayancreepy@gmail.com. At huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating gabi ng sindak at hiwaga. Hanggang sa muli, mag-ingat ka, lalo na kung may bakanting lote sa tapat ng bahay nyo.